Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 96. Okay, sure ba tayo episode 96 pa lang? Okay, no? Dito sa kwentuhan session, tanungan portion mga ka-airsoft, no? Tulad ng lagi kong sinasabi, dito nagaganap yung pagtatanong ng ating mga ka-airsoft live on the spot, sinasagot natin, no? Sa abot ng ating makakayanan, sasagutin natin ng tama, ng detalyado lahat ng katanungan na related sa ating airsoft hobby. Okay? Ito, pagkakataon nyo na to, kung sakaling meron kayong tanong, gumugulo sa isipan nyo, itanong mo kay Bigman. Okay. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, dire-diretsuhin na natin para marami tayong masagot. Okay, paano palakasin ng high FPS ang isang pistol? Okay. Patrick of Pasig City. Okay. Paano raw palakasin ng high FPS ang isang pistol? Unang-una, maraming things to consider para mapalakas mo yung isang pistol. Siyempre, nozzle, siyempre, half rubber, then inlet, inner barrel. Ayan, yan yung mga bagay na pwede mong i-consider para mapalakas mo yung isang airsoft pistol mo. Okay? Pero ang tanong, worth it bang palakasin ng isang pistol? Actually, for me, magsasabi lang ako sa inyo ng totoo, no? Kung yung pistol ninyo nahihinaan kayo, wag nyo nang i-attempt palakasin. Ako ang suggest ko, kung nahihinaan kayo sa pistol ninyo, hayaan nyo siyang ganun lang. Bumili ka ng mas malakas. Okay? Kasi ganito, yung pistol mo naka-design lang para sa ganung lakas. Ngayon, kung hahapitin mo, papalakasin mo, syempre, maraming things to consider and at the same time, mas magiging prone siya sa pagkasira. Okay? Ako, ang lagi ko sinasuggest, halimbawa, meron kang Glock. Then, nahihinaan ka dun sa Glock mo. Ang gagawin mo, hindi mo siya kakalikutin, hindi mo papalitan ng pyesa. Ang pinaka dapat mong gawin is magpalit ka na lang ng airsoft na malakas. Okay? By then, kung magpapalit ka ng airsoft na malakas, sure tayo na naka-design yung lakas na hinahanap mo dun sa unit. Diba? Kesa yung mahinang unit, papalakasin natin, so ang tendency, magiging prone siya sa pagkasira. Diba? Ayun. Yan ang isang napaka-diretsong sagot mga ka-airsoft, no? Meron kang pistol, nahihinaan ka, gusto mong palakasin, wag mong i-attempt palakasin. Kasi magiging prone lang siya sa pagkasira. Gawin mo, bumili ka ng pistol na malakas. Sigurado tayo na hindi magiging overpower. Okay? Sigurado tayo na naka-design siya for that FPS na hinahanap. Okay? Ayan, diretsong sagot lang yan mga ka-airsoft para sa ating bossing ka-airsoft na nagtanong from Pasig City. Okay. Ano ang difference ng Glock, ng Beretta, ng Shadow? Okay, ano raw ang difference? Anong pinagkaiba ng Glock, ng Beretta, ng Shadow? First and foremost, ang Glock is a hard polymer pistol. Kung mapapansin nyo yung Glock, lahat ng Glock, wala ka makikitang Glock na full metal. Lahat ng Glock is hard polymer. Ibig ko sabihin, dual siya. Diba? Ang upper ng Glock is full metal, while the lower part of the Glock is hard polymer. Okay. Walang full metal na Glock, no? Ang lahat ng Glock, hard polymer and full metal. Okay, anong difference ng Glock sa Beretta? Okay, si Beretta naman is a full metal unit. Okay, kaya lang yung technology na naki-Glock wala sa kanya. Si Beretta kasi is ano siya, kumbaga parang minentain nila yung pagiging classic ng unit. Wala ka naman makikitang yung maraming version ng Beretta, no? Mostly of the version ng Beretta, makikita mo yung pagiging classic nandun, hindi nawala.
karamihan sa Beretta talaga. Nandun yung pagiging classic, pero hindi nawala yung pagiging old look niya. Okay? Pero full metal ang Beretta. Mostly ang Beretta is full metal. Then most of the Beretta are single fire function, no? Although merong rapid fire, pero napakadalang. Unlike kay Glock, si Beretta is yun nga, napakadalang ang single fire. Unlike kay Glock, si Glock naman ay mayroong Glock na mayroong na single fire lang, mayroong Glock na single and rapid fire like the Glock 18. Okay. Anong pinagkaiba nila kay Shadow? Okay, si CC Shadow kilala sa unit na solid. Kung tawagin si CC Shadow, the everyman's dream, the Shadow 2, the cheater's gun. Masasabi natin na si Shadow isa sa mga pinakamatibay, pinakamalakas at saka pinaka-versatile sa lahat ng 9mm category. Okay? Si Shadow pwede mong gamitan ng 12 kg, while si Glock pwede rin, while si Beretta pwede rin. Si Shadow pwede mong gamitan ng 14 kg, pero si Glock hindi pwede, si Beretta hindi rin pwede. Si Shadow pwede mong gamitan ng CO2 gas, while si Glock hindi pwede. While si Beretta hindi rin pwede. Napaka-limited lang ng version ng Glock, although I don't think na merong version ng Beretta, no? Pero meron din naman, kaya lang napakadalang ng version ng Glock and version ng Beretta na capable of 12 kg, 14 kg, and CO2. Most, no? Karamihan sa mga Glock version is only for 12 kg. Okay? Maliban na lang if you will buy the high-end version ng Glock, which is yung sa mga Umarex edition, 'di ba? Umarex VFC, Umarex SRC, Umarex, 'di ba? Yan kasi merong Umarex na full steel CNC ang laman loob. Okay? Like the SRC Umarex. Full steel CNC yun. Talagang maganda, matibay. Siyempre, malakas ang FPS. Kasi pwede mong gamitan ng malakas na gas, di ba? Pero, most of the Glock and Beretta, hindi mo talaga pwede. At yun ang pinagkaiba ng ZZ Shadow sa kanila. Si ZZ Shadow is full steel CNC ang laman loob. Okay? Kaya kung makikita nyo si CC Shadow na magnet, si CC Shadow naaangat ng magnet, dumidikit sa magnet. It is because steel CNC siya. Okay? Hindi katulad ng mga Glock, most of the Glock are alloy. Okay? Although metal din naman siya. Okay din naman. Kaya lang, mas matigas talaga ang kahit anong gawin natin, mga ka-airsoft, mas matigas ang steel kesa sa alloy. 'Di ba? Kaya nga mas gusto ng tao ang siyempre, halimbawa, yung tao gusto niya malakas yung unit, pumupunta siya dun sa mas high-end na unit, no? Tatandaan niyo to kung bakit naging budget meal yung isang unit ay dahil hindi ganun ka-quality yung internals niya compare mo doon sa unit na mga high-end. Okay? Yan. Magkaiba yung unit na budget meal sa unit na mid-class sa unit na high-end. Kaya naging high-end tong isa dahil quality lahat ng internals, lahat ng parts na nakalagay sa kanya. Kaya naging mura tong isa, it is because low ang quality ng mga parts, ng mga pyesa na nakalagay sa kanya. Malaking pagkakaiba nun. Kahit anong gawin mo, i-upgrade mo man tong low quality into a high quality, hindi niya pa rin kayang tapatan kahit kailan yung high quality na unit. Okay? Pag low quality, talagang low yan. Hindi worth it i-upgrade, hindi worth it gastusan. Okay? Ayan. Okay. Medyo mahaba ang sagot dun, no?
Ano po bang basehan para masabing maganda ang isang rifle or pistol? Masasabi mong maganda ang isang rifle or pistol kung compatible siya sa'yo. Okay? No? Hindi FPS, hindi rate of fire ang isang basihan para masabi mong maganda yung isang pistol. Okay? Kailangan masabi mong compatible siya sa kamay mo para masabi mong maganda siya. Ganito, kung hindi siya bag ako, wala akong makitang comment. Ba't gano'n? No? Kung hindi siya magiging compatible sa'yo, sa iba meron? Pa-check nga. No? Kung hindi siya magiging compatible sa kamay mo, hindi siya okay. Hindi siya masasabing maganda. Diba? Masasabi natin na maganda yung isang pistol or rifle pag masarap siya sa paghawak mo. Pag hindi ka komportable, pag nangangalay ka, pag hindi ka relax sa paghahawak, hindi natin siya masasabi maganda. Hindi FPS ang basihan. Hindi ko mo malakas, maganda na para sa'yo. Hindi ko mo bag. Hindi ko mo, merong comment kaya lang hindi ko mabasa. Diyan, meron? Arjan Embuega, ang hirap ng after sales nyo, boss. Paano mahirap? Paano mahirap ang after sales? Okay, no? Yon, hindi ko mo gano'n ha. Isa pa, masasabi mo maganda ang isang pistol or rifle pag na-meet niya yung expectations mo. Diba? Paano ba masasabing na-meet yung expectations? Halimbawa ganito. Halimbawa may rifle ka. Okay? Ngayon yung rifle mo sobrang haba. Maganda, mahaba, di ba? Ngayon, yung rifle mo maglalaro ka sa abandoned building. Hindi ganun ka-effective yung mahabang unit kung ang laro nyo is CQB. Di ba? Magugulat ka, ikaw pagod ka na, yung mga kalaban mo, yung mga kalaro mo, 80% pa ng energy nila ang meron. Ikaw, 40% na lang ang energy mo. Kasi, unang-una, hindi ka komportable rin sa size ng unit na dala mo kasi hindi siya akma doon sa paglalaroan mo. Diba? Vice versa. Halimbawa, naglalaro ka naman sa mga farm. Malalaki. Naglalaro ka sa mga rice field. Open, malalaki. Tapos, kung ang unit mo is CQB, hindi siya akma para dun sa venue. Diba? Ang unit mo CQB, ang liit-liit lang ng unit mo, pero ang lawak nung pinaglalaroan mo, hindi makakarating yung bala doon sa patutunguhan, doon sa target mo. Okay? Ayun na. Isang paraan para masabi natin na yung isang unit ay maganda kung compatible siya sa'yo, na meet niya yung expectations mo. Okay, na? Tapos, ito pa. Akin na yung bag. Mga ka-airsoft, isisingit ko lang to, no? Ako, dito sa Big Man, lifetime warranty naman po kami. Di ba? Lifetime warranty po kami, ha? Pero, siguraduhin lang po sana natin na hindi ganito yung mare-receive namin na unit. May kita ba to? Medyo baba mong konti. Medyo ang pangit naman po kasi kung lifetime warranty kami tapos ganito yung mare-receive namin na unit, no? Bali ito po is binili sa amin itong unit na to, then nagkaroon ng problema, okay? Then nagkaroon ng problema, so napagdesisyonan na yung item is i-ship papunta rito sa Big Man, okay? Para syempre magawa.
Then nagulat lang ako, all of a sudden, yan na. Ganitong unit yung na-receive ko. Tingnan nyo naman. Baklas. Ibig sabihin, yung unit binaklas, yung unit sinubukang kalikutin. Ngayon, nung hindi na magawa yung unit, ibinalik sa amin. No? Sana po, wag naman pong ganito, no? Lagi ko sinasabi, yung unit, pag nagka-problema, itawag kagad sa amin. Yung unit, sabi ko, wag babaklasin. Wag babaklasin kasi pwedeng lumala yung problema. 'Di ba? So, ayan na nga. Lumala na. Yan na. Ganito yung na-receive namin, ha? So, sana wag naman pong ganito kasi imbis na maginhawa, nagiging mahirap, no? Nagiging mahirap tuloy ang kalagayan namin. Tignan nyo, akin na yung bagong unit na ganito. Tapos, ano to ha? Kulang to ha? Yung na-receive natin, wala yung batch stock. To. Sabihin mo sa kanya, inform mo na siya, ha? Wala to ha? Yung ganito. Oo, wala. Sir, sabihin mo kulang po yung ipinadala yung unit, ha? Kamo wala po yung batch stock. Yung ganito, ito, picturean mo. Yan, no? Wala po yung batch stock, wala rin po yung magazine, wala rin po yung adapter. Okay? Yan. Para lang alam ni bossing, no? Yan, okay. Ayan, mga karso pa. Ito ang itsura ng unit. Ganda, di ba? Pero ganito na po siya nung na-receive namin. Pabalik na to. Ganito na po siya nung na-receive namin. So, napakasakit naman. Wag naman po sanang ganito kasi parang parang masyadong madadagdagan naman yung hirap, yung trabaho na gagawin ng ating gunsmith, di ba? Yan. Ganito ang na-receive namin. So, yan. Imbis na simpleng problema lang, ang lala ng nangyari, no? So, lifetime warranty, hindi naman natin i-void, pero sana naman sa susunod wag ganito, no? Okay, so yan. Ito po yung unit, ha. Lagi ko sinasabi, lagi ko naman sinasabi sa mga vlog, hindi naman ako nagkukulang pag merong problema yung unit. Ang sabi ko, itawag kagad sa amin para ma-address natin yung problema. Wala po akong sinabi na pag merong problema yung unit, buksan nyo. Diba? Hindi ko pinapabuksan kasi nga, sa pagkakataon na ganito, ayan, pwedeng masira talaga yung unit, no? Lumaki yung problema, no? Ayan. Kaya, yan, iwasan lang po natin. Ilinak mo na yun. Okay, no? So, next question natin, no? Paano po ba magpa-COD? Taga dito po ako, Kalawan, Laguna. Okay. Paano raw ba magpa-COD? Pag COD, ang ginagawa namin, nagdadala kami ng mga unit. Kung ano yung makikita mo sa shop, yun din ang dadalhin namin. Kaya nga sabi ko sa inyo, 50 pieces ng pistol ang dinadala ko pag nagpa-COD kayo, pag nagpa-booking kayo. Pili ka ng unit on the spot. No? Tumingin ka ng unit on the spot, pumili ka ng unit on the spot. Okay? For sure, sa dami ng dala ko, 50 units, makakapili ka ng unit na maganda, ng maayos, ng unit na compatible sa iyo. Okay? Kaya pag magpapa-COD kayo, pwede po mga bossing, no? Dadalhin ko yung unit na best of the best, not actually expensive, ha? Dadalhin ko yung unit na best of the best para makapamili kayo ng gusto. Katulad niyan, kung gusto mo magpa-COD bossing, pwede.
Meron po kaming biyahe dito sa San Pablo, Laguna. Iniwan daw. Ha? Iniwan niya. Ayan. Meron po kaming biyahe dito sa San Pablo, Laguna, at saka sa Calamba, Laguna, itong darating na Saturday or Sunday. Okay? Kaya yung mga taga dyan, yung gustong magpasabay, yung gustong magka-airsoft, no? Pwede nyo akong tawagan, pwede nyo kaming tawagan. Magpabook po kayo, kukunin po namin full address nyo, yung cellphone number nyo, tsaka yung pangalan nyo. Wala po kayong babayaran muna, no? Hindi po kayo magbabayad, hindi po kayo magre-reserve, hindi po ganun, ha? Pupunta po ako sa inyo, i-demo, pumili ka ng unit, i-demo yung test spark ko, then saka mo babayaran pag sigurado kang yun na ang gusto mo. Okay? Yun lang, napakadali lang, napakasimple lang naman magpa-COD. Pwede kayo magpa-COD, tawag lang po kayo. Okay? Okay, Big Man, sa ngayon walang gun ban. Pero dapat po ba tayong matakot sa gun ban? Okay. Tama, sa ngayon walang gun ban. Ang tanong, dapat ba tayong matakot sa gun ban? Ang sagot ko dyan, yes. Okay? Pag gun ban, ibig sabihin, gun ban. Ibig sabihin, nakaban yung baril. Hindi mo pwedeng dalhin, i-expose, ipakita, iyabang, laruin yung unit mo on the, sa mga lugar na public. Diba? Hindi mo pwedeng dalhin yung airsoft mo while driving, especially pag gun ban. Hindi mo pwedeng laruin yung airsoft mo on the shooting range. No? Not unless na yung airsoft mo or yung baril mo or yung tunay mo is inano mo na, safekeeping mo na doon sa shooting range. Yon, pwede yon. Kasi hindi mo itatravel yung unit. Nandun lang sa shooting range. Diba? Sa shooting range, legal na magpaputok. Doon sa bahay mo, legal na magpaputok. Doon sa garahe mo, legal ka na magpaputok ng airsoft. Legal ka maglaro, basta wag lang sa labas ng bahay, lalo na kung gun ban. Okay? Kasi bakit? Yung unit kasi natin is a 1:1 replica ng tunay. Since 1:1 replica siya ng tunay, pwedeng pagsimulan ng alarma, ng takot, ng taong makakakita nito. Kaya hindi siya pwedeng yung iyabang, i-display mo sa kung saan. Kahit meron ka pang license or any documentation regarding dun sa unit mo, hindi pa rin po siya advisable at hindi pa rin siya pwedeng i-display sa labas ng bahay. Okay? Yun. I just hope nasagot ko yung tanong, no, ng maayos. Okay. Bakit ba nagkakaroon ng gun ban? Okay, may follow-up question agad, no? Bakit raw ba nagkakaroon ng gun ban? Normally, nagkakaroon ng gun ban if merong kaguluhan. Okay? Normally, nagkakaroon ng gun ban kung merong pangyayari na nag-cause ng kaguluhan sa isang nation, sa isang bansa. Okay? Parang martial law. Diba? Pag martial law, gun ban yan. Hindi ka pwedeng makikitaan or mahuhulihan ng may bit-bit ka kasi huhulihin ka. Diba? Hindi ka pwedeng mag-display or maglabas ng baril kasi mahuhuli ka. Ayun. Kaya may gun ban, pag merong election, diba? Pag merong election na gaganapin para makaiwas sa mga delikadong sitwasyon tulad ng pananakot, pinagbabawal ang pagbibitbit ng baril, di ba? Pag merong SONA ang presidente, di ba? Kung mapapansin ninyo, biglang ililift yung gun ban during the State of the Nation address ng ating presidente, di ba? Kasi bakit? Para makasigurado tayo sa kaligtasan ng ating presidente, ng ating pangulo. Ayan, okay? Yan. Kaya nagkakaroon ng gun ban, no? Actually, yung gun ban kasi, ginawa yan, hindi para gipitin ng Pinoy, hindi para, alisan ng karapatan ng bawat Pilipino. Ginawa yan para magkaroon, mapatupad ang kaayusan sa ating bansa. Kaya,
hindi dapat ikatakot ang gun ban, bagkus dapat itong kabiliban, ha? Kasi ang gun ban, katulong ng ating mga kapulisan, katulong ng ating mga enforcer, katulong ng ating mga tagapangalaga ng ating bansa. Okay? Hindi dapat katakutan ang gun ban. Dapat ito sundin at dapat tularan. Okay, no? Okay. Ano ang dapat gawin kung mayroon akong dalang airsoft at nadaan ako sa checkpoint? Okay, ito mabigat to. Halimbawa, may dala kang airsoft. Nadaan ka sa checkpoint. Magkaiba kasi yung scenario kung ang dala mong kung meron kang dalang sasakyan or mayroon kang dalang motor. We have to face the fact na dito sa Pilipinas, actually, lugi yung mga nakamotor. Okay? Bakit masasabing lugi? Kasi masasabing lugi yung mga nakamotor kasi mas pinag-iinitan yung mga nakamotor. Mas mahigpit. Di ba? Mapapansin nyo, pag merong Oplan Sita, di ba? Ang pinapara mostly mga nakamotor. Napakadalang parahin ng mga four wheels. Napakadalang i-check, di ba? Ngayon, I will assume na yung tanong mo is kung nakamotor ka. Okay? Kasi kung nakasasakyan ka, actually wala naman problema eh. Basta yung unit mo hindi lang nakadisplay, nakatabi lang sa isang sulok ng sasakyan mo, safe ka naman, walang problema doon. Meron ka lang kalalagyan, sa totoo lang, kung yung unit mo is hindi nakatabi. No? Kung yung unit mo is nakadisplay, delikado ka. Pero, kung yung unit mo is naka-gun bag, wala kang problema doon. Okay? Ibig sabihin, you are a responsible na citizen ng Pilipinas. Kumbaga, hindi mo intention na magyabang, na magangas, dinala mo lang yon kasi meron kang valid na dahilan. Tulad ng bakit mo dinala? For let's say, halimbawa, for game purpose. Diba? Pupunta ka sa game site, maglalaro ka. For practical shooting purpose, pupunta ka sa shooting range, maglalaro ka. Yon, dinala mo. Pero, hindi ibig sabihin na gagawa ka ng kalokohan. Diba? Yon. Magkaiba ang sitwasyon kung ang dala mo ay motor or sasakyan. Okay? Yun lang ang masasabi ko regarding sa unit na yun, no? Okay. Big man, lifetime warranty pa rin ba yung mga subasta item mo na unit na ibinebenta? Yung mga subasta item, wala na po siyang warranty. Okay? Yung mga subasta item, ite-testing natin. Pero wala na po siyang warranty. Okay? Kumbaga, kung gusto mo ng warranty, dun ka sa brand yung unit. Pero kung mga, yun nga, subasta item, hindi natin pwedeng bigyan ng warranty. Unang-una, bakit? Kasi hindi naman lahat ng isinusubasta sa amin, sa amin binili. Okay? Sorry. Yung mga subasta item natin is galing sa mga repair unit. Yung repair unit na hindi na kinuha in a matter of 5 months, 6 months, 1 year. Pag hindi na kinuha at hindi na nakikipag-coordinate, sinusubasta natin. Bakit natin sinusubasta? Kasi pinaluwalan natin yon ng pyesa, pinaluwalan natin yon ng bayad ng labor ng ating gunsmith. Pinaluwalan natin yon. Ngayon, kung biglang ganun nga ang sitwasyon, pinaluwalan natin tapos may git 1 taon na hindi na nakikipag-coordinate tapos biglang ganun nga hindi kukunin, syempre masyadong masakit, malulugi naman po tayo, di ba? Kaya nga yun nga, bago naman isubasta yung isang unit, sinisigurado namin na well-informed yung client. Tinawagan na siya ng 3 beses, minessage na ng 3 beses, tatawagan ulit ng 3 beses. Pag talagang hindi siya nag-comply, isusubasta natin. Okay? Ngayon, yung tanong,
meron rin bang lifetime warranty subasta item? Ang sagot, wala po. Kasi po, hindi po lahat ng lahat ng nakasubasta ay pina-repair na sa aming binili. Mostly ng pinapa-repair sa amin, hindi sa amin nabili. So, hindi namin alam kung paano niya ginamit yung unit niya. Di ba? Kumbaga, hindi natin alam kung naalagaan ba niya, kaya wala pong warranty ang subasta item. Okay? Big man, masasabi bang pag mahal yung unit is quality na yung airsoft? Masasabi ko na isa sa magiging pamantayan natin para malaman mo o masabi mo na quality yung unit kung sa presyo. 'Di ba? Mostly of the quality unit of the Taiwan unit mahal. And mostly of the low quality unit are cheap. 'Di ba? Yung unit na magandang klase, natural, mahal yan, may halaga yan. Pero yung unit na sablay, yun yung medyo mga mumurahin. Di ba? Yun lang naman yan. So, hindi na natin dapat pang palawigin, no? So, ibig sabihin, yung unit na mumurahin, expected mo na possible hindi tumagal. At yung unit na quality, may presyo, yun yung mga unit na mostly tumatagal. Okay. Next question. Big man, may binebenta po ba kayong bolitas or tingga? Okay. Dito sa Big Man, mga airsoft, pinopromote natin yung responsible airsoft owner, pagmamay-ari ng airsoft. Okay? Hindi namin kinikater yung tingga or yung bolitas na sinasabi. Kasi, delikado yan. Okay? Bukod sa delikado yan, bawal yan. Hindi kami nagbebenta nung may mga bolitas, ng mga tingga kasi ayaw naming mapahamak yung client at ayaw naming masira yung unit niya. Alam nyo ba na pag bolitas ang ginagamit ninyo sa unit ninyo, alam nyo bang nagkakaroon ng sugat or nagkakaroon ng hairline scratches yung inner barrel mo? At pag sumobra na yung sugat at hairline scratches ng inner barrel mo, ang tendency nagkakaroon siya ng guhit ng malalim. Pag meron na siyang guhit na malalim, isa sa paraan yon para yung hangin mo hindi na solid. Diba? Para yung hangin mo sisingaw na. Kasi may butas na siya, may groove na siya, may kayod na siya. So, himbis na yung hangin mo itinutulak yung bala mo, ang tendency yung hangin mo lumulusot na doon sa bala. So, hindi na 100% na naitutulak ng hangin yung bala, bagkus the rest of the hangin is lumulusot, lumalabas. Okay? Yun ang isang dahilan kung bakit hindi tayo nagkikater at hindi tayo pumapayag na gumamit ng bolitas at saka mga tingga. Okay? Ayun. Big man, nakabili po ako sa inyo ng unit pero nasira po. Pwede ko po bang ipagawa airsoft shop na malapit sa amin? So bumili siya ng unit. Okay? Pwede mong ipagawa if yun ang choice mo. Okay? Pero, kung sakaling yung unit na nabili mo sa amin, ipinagawa mo dun sa airsoft shop na malapit sa'yo, labas na po kami doon kung mas masira niya yung unit. Kung magagawa niya yung unit, well and good. Pero kung hindi niya magagawa at mas lalala yung sira, panibagong kwento, panibagong kabanata po yun. Okay? Ayun. So, ayun, daming question, pero ano na yung yung lalamunan ko, 3 pages pa to, no? Answer pa tayo ng isa, okay, no? Okay. Big man, uuwi kasi ako ng probinsya pagkatapos ng trabaho ko. Safe bang i-travel yung unit ko? Nakalagay naman sa hard case.
Unang-una, hindi ko sinasuggest na i-travel mo yung unit mo with a hard case. Kasi bakit? Obvious na baril. Yeah? Baka ma-alarma, magulat yung mga taong katabi mo or yung mga makakakita, hindi ko ina-advise na i-hard case mo. Ang proper is gun bag, tactical bag. Okay? Ngayon, safe ba? Sabi niya. Safe depende sa senaryo. Kung mag-e-aeroplano ka, malamang hindi. Malamang haharangin ka kahit meron kang official receipt, no? Meron tinatawag tayo na permit to travel, permit to transport the unit, di ba? So, might as well makipag-ugnayan ka sa Camp Crame, sa mga kampo, sa mga bases, sa mga military bases na malapit sa area mo. Then, magtanong ka regarding permit to transport the unit. Meron na silang ini-issue nun, no? Para mas safe ka kung gusto mo naka-aeroplano. Pero, kung hassle naman para sa'yo na lakarin yung mga bagay na yan, pwede ka namang, how do you call this? Ipa-shipping mo na lang yung unit. Diba? Halimbawa, taga Pasay ka. Pasay or Pasig. Uuwi ka ng Iloilo. E di ang gawin mo, ipa-shipping mo na muna yung unit mo. Going to Iloilo ahead of time. Diba? Pa-shipping mo. Tapos, pagdating mo Iloilo, antayin mo, makukuha mo yung pinashipping mo. Ganun lang, no? Pero, as much as I want, as far as I know, hindi siya pwedeng i-biyahe using aeroplano. Kung siguro magbabarko ka or by land, walang magiging problema. Pero ibang usapan kasi kung sasakay ka ng aeroplano. Okay? Ayun, medyo wala na akong boses mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula. Ay, maraming salamat sa mga umattend ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Sa mga hindi busy dyan, share nyo naman yung live video natin. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.